At ito, papasok na si Asia. Let's go. You're starting to school. Which grade are you now? Huh? Which grade are you? Grade 2. Oh, You can choose enough. Today is Monday. Come here. So guys, ito na papasok na kami sa school ni Asia. First day of school niya. Kaya ito, ihahatid talaga ng pamilya ang bata pag pumapasok na sa school sa first day of school. Usually, lolo, lola po, sumasama sila. So ngayon, kami lang muna ang maghatid sa kasi grade 2 na siya. Bababa na tayo doon sa My Harbor sa ibaba. Ayan, kasi nagfi-feeling tayong mayaman ngayon at hinatid tayo ng taga-maneho nila Asil at ni Bella. Ito po ay ang Old Harbor dito sa Antalya na makikita mo na maganda talaga. Ito po ay matagal at sinaunang panahon na. So ayan, liliko na tayo. Dito mga friends, makikita mo ang kagandahan ng Old Harbor dito sa Antalya. Usually ginagamit ito sa mga tourism, sa mga boat tour ng mga turista or mga locals din dito sa Turkey. So hindi ito ginagamit pang cargo ship, pang fishing ship kasi meron pong ibang pier doon. So ito is sa tourism lamang, sa mga turistang umiikot at napakaganda po dito dahil ang mga baroto nila dito ay napakaganda. May pirate ship, mayroong mga iba-ibang disenyo ng mga baroto. Ayan, kita na ninyo ang Old Harbor dito sa Antalya. Bago mag-umpisa ang klase bukas, ito po ang huling hirit namin ng paglalagalag. So dinala namin si Asia, si Asil at si Bella. Nag-boat trip kami mula doon sa Old Town hanggang amabot kami dito sa dyan sa baba hanggang doon sa may waterfall. Kailangan namin ilabas yung mga bata kasi para naman ma-enjoy nila yung kanilang pagkabata. Kasi pag lumaki yan, nasa 12, 13, 14, 15 years old na, hindi na yun nagpapasama ng magulang, ng yaya, kundi ilalabas na yun ng kanila. So habang bata, i-enjoy mo na yung time na kasama sila. So dito kami dyan yung boat namin hanggang sa may waterfalls. Oh ayan, kita na ninyo, namimili kami dito ng aming sasakay. So si Asil gusto niya itong may pirate ship. Kaya lang ang problema namin is pila po dito kung sino po ang susunod na aalis dito sa pier. So, ayan, kukuha muna kami ng ticket namin dito sa side na ito at ihahatid na kami kung ano po ang barotong ready. So, ito na po kami, nakasakay na kami sa aming baroto. Ayan, hindi po ito baroto, pamboat or isang maliit na barko. Sakay na kami ito sa Teknitor hanggang waterfalls ito siya. So 2 hours. Alam mo yung mahal-mahal ng ticket, nasa 300. Dahil Turkey citizen kami, binigay sa amin ng 200 each. Pero dahil may tatlo kaming bata na free, nati-charge lang kami ng 400. Yung mga bata excited na, si Bella, si Asia at si Asil. Ito po, paalis na po ang aming sasakyang baroto sa pier at lalabas po doon sa unahan at sisay na po. Kaya palis na namin boat. Pagsakyan namin sa Moray Force. So hanggang doon, waterfalls ito siya hanggang doon sa Lara, hanggang doon sa amin. 2 hours yung kanyang sailing. Hindi po nila first time na sumakay dito. Maraming beses na din kaming sumakay dito. Kaya lang chance namin is 2 hours po itong boat trip na ito. Usually yung sinasakyan namin is nasa 45 minutes lang. Siyempre mura-mura yon. Kaysa naman dito na napakamahal dahil 2 oras itong magbabiyahe hanggang doon sa may Lara sa aming area. So ayan ang mga bata, tanaw-tanaw nila yung Mediterranean Sea at nakikita naman ninyo ang kulay ng tubig dito sa Mediterranean. Yan po ay kulay blue. Marami po kaming kasama dito, mga ibang lahi. May mga locals po na Turko, may mga Russian at iba-iba pong lahi dito sa Turkey. So dito kami sa taas at nakita-tanaw nyo na yung cliff na yan, na sa side niyan. Ayan. Yan po, doon po sa taas yung aming mga pamamahay. So, napakaganda po talaga dito sa Mediterranean Sea. Kung mapunta kayo dito sa Antalya, mag-try po kayo ng boating trip.
dahil napakaganda po talaga. Once in your life lang na makikita ninyo ang mag-sail kayo sa Mediterranean Sea at yung mga bato-batong buhay na iyan ay makikita mo. So ayan, si Inday nag-enjoy kahit papano naman, kahit na ilang beses tayo nakasakay na dito. So ayan, nakarating na natin yung Duden Waterfall. So ayan po ay napakalaking waterfalls, pero makikita sa video medyo maliit lang siya kasi syempre naka-zoom in, zoom out. Nag-i-enjoy po talaga ang mga bata. Yang tubig niyan ay galing po yan sa malaking agos na kanal doon sa taas. Galing po sa bukid. So, ayan. At ito na po tayo. Ito po ang Old Harbor ng Atalio. So, napakaganda na nakikita nyo, diba? So, amazing po talaga. O, ayan, natapos na ang ating boat trip. At si Asia ay papasok na sa school sa Lunes. So, ito Lunes na. Ang unang kaibigan ni Asyang nakita niya ay si Ikra. Yan, classmate din siya noong grade 1. So, dito sa Turkey, ang mga school pong sistema po nila is grade 1 to grade 4. Isa lang po ang teacher nyo at yung mga klase mo yun pa rin. O, ayan, magbababay na kami kay Asya. Tinatawag na siya ng kanyang lolo. Tugog! O, ayan, natumba si Asya. Kasi, ang lolo, in tawon tinawag siya at mag-goodbye daw yung lolo. At syempre, flag ceremony na nila dito sa likod. So, ayan, wala naman role ang mga magulang dito. Gusto lang makiosyoso. Ang dapat lang dito sa mga grade 1. Kasi, syempre, takot pa yung mga bata at mahiwalay sa nanay. So, ito po ang pila nila Asya. Grade 2 na si Asya. Yan po ang kanyang best friend na si Miray. Yan po ang kanilang mga dating kaklase. So, yan si Asya, ang kanyang friendship na gymnastic girl. O, ayan, napakaganda ng batang ito. So, ayan po talaga ang kanyang best friend dito sa classroom. So, tabi po silang umuupo dito. Ayan, si Miray at si beautiful Asya. Music na tinutugtog dito, ito po ay pagbibigay respeto ng pagkamatay ni Mustafa Kemal Atatürk. Ang tinatawag nila dito ay Saige. At ito naman ang national anthem. Asya, you take care of your toka, tamam? That's there. Maybe you will fall it down, tamam? Okay. Eğitimin en vazgeçilmez hizmet olduğuna inanan ve her şeyin insanı sevmekle başladı. 3 buwan na bakasyon dito sa Turkey ng mga bata ay sulit po talaga. Nag-uumpisa yan ng 2nd week of June hanggang 2nd week of September. So, pasukan nila kanina. First day of school, umpisa na naman na magising ang nanay, mag-prepare ng pagkain ng mga bata. Kasi sa public school, ikaw po talagang magdadala ng pagkain unless kung bibigyan mo ng pera yung bata. Pero sa private school kasi, libre yung pagkain nila. Part na yun ang tuition ng mga bata. So kami, hindi kami maka-afford sa government school lang. Aside sa gusto namin sa government school kasi maganda naman din yung school nila. At ang mahalaga talaga yung teacher. Mamili ka ng magaling na teacher para po sa iyong anak. After ng paghatid ko kay Asya sa school, ngayon mag-walking na naman ako kasi start na naman ang walking ko sa umaga kasi panggabi po ako ngayon. So ayan, ang walking ko po is usually nasa 45 minutes para po pang tanggal ng stress, sakit sa ulo at mga pagod sa katawan. Kasi kailangan nating maglakad habang tayo ay medyo nakakalakad pa kasi pag tumanda tayo hindi na tayo makalakad. Kailangan natin na exercise. Hindi naman tayo nagpupunta sa mga exercise salon, sa mga gym. So walking lang talaga ang panglabang ko. Kahit na ako ay antok, sakit ang ulo ko. Kasi na, ako kahapon.
na dehydrate kasi nag-boating kami. Wala ako nakainom ng tubig. So sakit ang ulo ko. Ito ang nilalakad ko almost every day. Ito, pag may time talaga ako, nilalakad ko ito hanggang dun sa dulo, pabalik naman din dun sa bahay. Kasi ang lakad dapat minimum ng 35 minutes ang lakad mo, kasi after 35 minutes dyan pa po mag-uumpisa na matutunaw ang iyong mga taba sa katawan. Hindi naman po ako talaga nagpapapayat kasi kailangan ko lang talaga ng ma-ehersisyo, kasi hindi nga tayo nagpupunta sa gym, hindi nga tayo nag-zumba, nag-gymnastic, ito lang, walking lang talaga ang kailangan natin para sa ating health. So about naman po doon sa school supply ni Ase, hindi po ako bumili ng mga bagong bag, pencil case, hindi, ang binili ko lang bagong notebook, yung mga kinakailangan sa school, yung mga coloring pen, hindi po ako bumili nun kasi marami po siya nun. So ang binili lang namin is, wala namang papel na ginagamit dito, drawing book, yung watercolor na, ano tawag dyan? Watercolor, yun na. Hindi pencil color, watercolor ang binili. Tapos ilang notebook, yun ang binili namin. Yung mga baunan niya, yun pa rin yung dati. Siyempre tupperware ang ginagamit ko sa kanya. Baunan ng tubig, yun pa rin. Hindi ako bumibili ng mga bago na gamit sa school. So hanggang magamit na yun, gagamitin niya. Kailangan ilagay sa utak ng mga bata na kailangan laging bago yung kanilang mga gamit. Kasi ang lagi kong pinapaalala kay Asya na bibili lang kami ng kanyang kinakailangan. So yung baon niyang pagkain, ginawa ko lang yun. Kagabi nagluto sila ng cookie ng lola niya, tapos cucumber at saka pepper saka tubig. Kaya lang yung lolo nagbigay ng 25 lira kanina kasi daw first day of school, sumama naman yung lolo doon sa school ni Asya. So natutuwa si Asya kasi nandun yung mga kaibigan niya, nakita na niya, nagbigay siya ng gift doon sa kanyang best friend, si Miray. So nakakatuwa na, grade 2 na yung anak namin. Kay nanay na naman tayo, gumising sa umaga, maghatid ng bata sa school, pag panggabi ako, kasi pag morning shift ako, yung tatay lang naghahatid, ayusan ng buhok ng bata, tapos sa tanghali, i-ready yung pagkain nila pag uwi. Lang ang buhay ng isang working nanay dito sa Turkey. Pasukan na at tapos na yung mga enjoyment summer vacation namin kasi habang nag-walking ako ay umuulan na taligsik. So after few months magwi-winter na dito, malamig na. At yun lang, see you sa ating susunod na mga videos.